Si Joel Villanueva, kaya pala ang lakas ng loob nitong magsasalita sa kanilang anniversary ng JIL na siya daw ay hindi sangkot sa korupsyon, malinis siya, grabe ang kanyang pagmamalinis kasi meron pala siyang talagang hawak na resibo. Meron siyang patunay na siya po talaga ay hindi po involved sa korupsyon. Meron siya resibo. Bigay natin yan kay Joel Villanueva. Oo, maganda talaga yan. Meron kang hawak na resibo, katibayan, na ikaw ay acquitted sa mga kaso na isinampa sa'yo o inireklamo sa'yo o yung kautusan nito nga si Conchita Morales, dating ombudsman na ikay pinapasibak bilang sibak party list noong ikaw ay congressman pa lamang. Totoo nga. Talagang meron po siyang resibo na siya po ay hindi daw sangkot sa korupsyon. Pero Joel Villanueva, wag tayong maglokohan dito. Wag mo kaming tarantaduhin. Kasi malaking question kung paano mo na-acquire ang papeles na yan. Malaking question kung bakit naging desisyon ni Martires na ikaw ay pinapawalang sala at no probable cause ang mga kaso na inihain sa'yo. 'Di ba? Huwag mo kaming tarantaduhin, huwag mo kaming gaguhin. Alam namin na 'yan ay resulta ng isang baka pakikipag-alyansa, kapalit niya ni loyalty kay Digong, kapalit niyan isang malaking utang na loob na nakikita naman natin ngayon na talagang pinagbabayaran ni Joel dahil nga po abay ang dati naming kongresista na pinagkakapitagan naming Bulakenyo, Bukawenyo, pinagkakapitagan namin na isang kabataan from Bulacan nag-emerge bilang isang sibak party list, naging test naman. At nag-aral pa nga ako sa giginto niyan dahil nga kay Joel Villanueva. Sa ganda ng kanyang ginawa sa TESDA, talagang kahanga-hanga. Maaaring ng mga panahon na yun, walang korupsyon, kontento si Joel Villanueva kung ano ang kanyang kinikita, kung ano ang kanyang natatanggap mula sa pagseserbisyo publiko. Pero may hangganan ng lahat. At eto na nga, dumating na ang hangganan ng isang Joel Villanueva, maaaring hindi po naging kontento sa kung ano ang meron siya. At nalapitan ng tukso, nandiyan na marami pong mga tao siguro na nagbibigay sa kanya ng idea kung paano makaka-kickback, makaka-komisyon sa sa kanyang pwesto. 'Di ba? Kasi may mga magbubulong diyan Boss, naku, ang laki sana ng kikitain mo kung ganito ginawa mo. Boss, kayang-kaya kitang bigyan ng malaking income diyan. Ganito lang gagawin mo, pipirma ka lang sa ganito, sasang-ayon ka lang sa ganito. 'Di ba? Kaya kumbaga kung dati si Joel Villanueva ay kahanga-hangang Bulakenyo, ngayon po, ako kinakahiya ako na kababayan ko yan. Ako po ay tubong Santa Maria, Bukawi, Malolos. Talagang pamilya ko nandyan lang sa mga lugar na yan. Ang pamilya ko talagang Bulacan, Bulacan po. Tubong Bulacan. Lola ko, lolo ko, Bulakenyo talaga. Kaya 'di ba, yung mabanggit ang mga Bryce Hernandez, Henry Alcantara, mga taga Santa Maria, taga Bukawi yan Si Bryce Hernandez, Bulacan din. Natira din ako ng Bulacan. Taga Matungaw yan. Si Bryce Hernandez. Maraming kumbaga, alam mo yung kapag nabanggit kasi Bulacan,
Ang sarap pakinggan lalo pag panahon ng history, yung usapan ng history, mga pag-uusapan ng mga nagawang kabutihan, kabayanihan ng mga bayaning Bulakenyo, 'di ba? Mga Del Pilar, Gregorio at Marcelo Del Pilar, Pakop Biak na Bato, yung unang-unang pamahalaan ni nitong si Aguinaldo sa Malolos Convention, Malolos Baraswa in Church yan ginawa. Nakakahanga pag nabanggit yan, di ba? Parang proud na proud ka, Bulakenyo ka. Pero ngayon, bukod sa lubog na sa baha ang Bulacan, nakakahiya pa, lubog sa kahihiyan ang mga Bulakenyo. Dahil po ang mga Bulakenyo ngayon, ang sentro ng intriga pagdating po dito sa korupsyon. Kaya etong si Joel Villanueva, 'di ba? Kung makikita natin siya, emotional kung magsalita, 'di ba? Galing umarte. Kasi ito na yung kumbaga ito na yung panahon na ayaw niyang mangyari. 'Di ba? Kung hindi pa nagkabukingan, hindi pa nagkaalaman, hindi niya ilalabas ang mga papeles na etong si Martires ay inakwit siya. 'Di ba? Kailan mo balak sabihin yan sa amin, Joel Villanueva? Kapag ikaw mamamatay na, aamin ka na ikay nuknukan ng kurakot. Diba? Kaya po, ewan ko lang, medyo itong si Joel Villanueva kasi parang deny ng deny, pero talagang meron po talagang tinago sa atin si Joel Villanueva. So hindi natin siya mapagkakatiwalaan bilang senador. O ito po yung balita ng News 5. Ni Ombudsman Boying Rimulya ang plano niyang ipasibak sa pwesto si Senator Joel Villanueva. Pero parang Rimulya tila sinikreto ang pagbaligtad ni dating Ombudsman Samuel Martires sa dismissal order laban sa senador. Nasa frontline ng balitang niya, si Camille Samonte. Inanunsyo ni Ombudsman Boying Rimulya sa isang panayam na hihilingin niya sa Senado na ipatupad ang dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva noong 2016. Pinasisibak noon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales Villanueva dahil sa umano'y maling paggamit ng 10 milyong pisong pork barrel noong 2008. Pero hindi sinunod ng Senado ang utos ng Ombudsman matapos umanong magdesisyon ng Legal Counsel na wala itong kapangyarihan magsibak ng miyembro ng Kongreso. Si Rimulya parang mismo ang maghahatid ng request kay Senate President Tito Soto para ipatupad ang dismissal order. Tumanggi muna magkomento dyan si Soto. Hihintayin daw muna niya ang opisyal na komunikasyon mula sa Ombudsman. Pero pumalag agad si Villanueva. Harassment daw ito. Naglapag pa siya ng resibo. Sa inilabas niyang dokumento, makikitang binasura ni nooy Ombudsman Samuel Martires ang kasong malversation of public funds laban kay Villanueva noong 2019. Wala raw probable cause laban kay Villanueva. Inilabas niya rin ang clearance mula sa Ombudsman at Sandigan Bayan na nagpapatunay na wala siyang pending na kaso. Matapos ang ilang oras, biglang... Diba? Inilabas ni Joel. Kasi masusukol na siya. Papatalsikin siya sa pagiging senador. Kaya inilabas niya. So nagkabukingan dito na meron pala siyang hawak na resibo. Na magpapatunay na wala siyang kaso, malinis siya, hindi daw siya sangkot sa korupsyon. Totoo po yun. Kasi meron talagang resibo, may mga papeles. Pero yun nga ang tanong, paano mo na-acquire yung papeles na yan? Paano mo nakuha yan? Paano napunta sa iyo yan? Paano nangyari na nabasura ang kaso mo? Diba? Kaya nga po, etong ginawa ni Joel Villanueva at ni Martires, ito po ay isang malaking pangtatarantado sa taong bayan. Bakit? Dahil, biruin nyo yung pinapasibak ni Conchita Morales, si Joel Villanueva, putok na putok sa media.
Tapos, nung si Joel Villanueva ay inakwit ni Martires, biglang naging sikreto. Kahit sa sinong media, walang nakakaalam. Kahit sa mga taga-gobyerno, walang nakakaalam. Sinikreto sa atin. So this is malinaw na kapag ikaw kasi, public service is a public trust. So paano kami magtitiwala sa Joel Villanueva kung ikaw mismo hindi mapagkakatiwalaan? Kaya pala ang arte-arte mo magsalita. Kaya pala ang drama-drama mo magkukuda doon sa anniversary ninyo. O kaya kapag ikay nasa plenaryo, dugo ng taong bayan ang inaagaw sa atin. Diba mga akala mo talagang halos maiyak pa si Joel Villanueva? Pero yun pala, ikay inakwit. At sigurado ako, ang isa sa mga anito ng mga DDS na si Digong ay may kinalaman sa pag-akwit sa'yo. Kasi hindi mo yan makukuha in good faith. Yung malinis ka talaga, wala ka talagang kasalanan. Yung talagang ikaw ay pure na wala ka talagang ginawang korupsyon. Kahit na malinaw naman na napagdesisyonan na ng ombudsman na ikay sibakin dahil ikaw ay sangkot sa PDAP scam. Kaya ito si Sec Boying, bigla niyang binawi yung kanya sinabi. Bakit? May inilabas na resibo si Joel Villanueva, sikretong papeles na sila lang ni Martires ang nakakaalam. Pero dapat po, alam din yan ng taong bayan. Alam natin dapat yan. Bakit? Tayo nagpapasahod dyan sa demonyong yan. Tayo ang nagbabayad ng oras niyan sa pagtatrabaho. Tapos, sinikreto sa atin etong katarantaduan na ginawa nila ni Martires. Diba? Paano nangyari yun? Na ang desisyon, napakahalagang desisyon ng ombudsman para sa isang tao na malaki ang hinahawakan na posisyon sa gobyerno, na ilihim nila sa taong bayan. Diba? Kaya may sabuatan dyan. Bawi si Ombudsman Remulla, hindi na raw niya hihilingin ang pagpapasiba kay Villanueva. Nagulat daw si Remulla nang malamang binaliktad nga ni Martires ang desisyon sa dating kaso ng senador. So it's a surprise, secret decision that came out. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Paglilinaw din ni Remulla, hindi ito panghaharas kay Villanueva. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid, that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Ayon naman kay dating Integrated Bar of the Philippines President Atty. Domingo Cayosa, Diba? Wala naman talaga nakakaalam nun Tanungin mo nga mga media noon wala silang alam dyan Hanapin mo nga kung nalathala yan sa GMA o sa ABS-CBN, News 5, PTV4, IBC13, kahit sa SMNI o kahit sa UNTV, Net25, Bombo Radio, DZWB, DZRH, Abante News Online, sa lahat ng media outlet, wala pong nakapagbalita niyan. Bakit? Maliwanag na maliwanag, sinikreto. Maliwanag na may sabwatan between Martires, Digong, at Joel Villanueva. dapat magpaliwanag kung sino man ang
sa desisyon sa kaso. Was right for the ombudsman, the present one, to revalidate kasi hindi naman nagre-prescribe yan. And to hold people accountable, they have to explain bakit hindi nila ito naksyonan. Whoever reversed then Ombudsman Conchita Carpio Morales should also be held accountable and explain. Senate should also explain bakit inupuan nila yung rekomendasyon nila. Sasalang ang Office of the Ombudsman sa budget hearing sa Senado bukas. Personal na haharap dyan si Remulla pero hindi niya raw kakausapin si Villanueva. Wala pang bagong pahayag si Villanueva tungkol dito. Nagbabalita mula sa frontline. Camille Samonte, News 5. Diba? Doon pa lang maliwanag na mayroon pong sabwata na nangyari diyan para walang hiyain ang mga Pilipino. Biruin mo na attempt ni Joel Villanueva na hindi ilabas ang desisyon na yan. Na-attempt niya all these years, 6 na taon o 7 taon ang nakalipas, hindi man lang niya inilabas ang papeles na yan o ang desisyon na yan ni Martires na siya ay ina-acquit sa mga katarantaduhan na nagawa niya noong siya ay SIBAC party list na representative. Kaya po ito, maliwanag dito na ang isang Joel Villanueva talaga pong pusakal. Yun ang masasabi natin. Pusakal na na parang tawag dito, artista na kunwari walang kasalanan. Yung akala mo ang galing-galing niya, akala mo napakalinis na tao. 'Di ba? Kung makasalita na akala mo walang korupsyon, 'di ba? Kaya po etong si Joel Villanueva, dapat po talaga dito si Bakin to ni Tito Sen. Si Bakin talaga yan. Kasi alam niyo kung bakit? Si Tito Sen ang nagano diyan nagtanggol diyan Siya ang Senate President noon. Nung nangyari po yan. Yung 2016 na decision na yan ni Conchita Morales. Sinabi ng ating noon ay Senate President, walang kapangyarihan ang ombudsman na utusan ng Kongreso na patalsikin etong si Joel Villanueva. Senate President noon si Tito Soto. Pero tingin ko baka pinagsisisihan ni Tito Soto na inakwit niya tong tukmol na to o kumbaga pinrotektahan niya para hindi po matanggal sa pagkakongresista. Kasi po si Tito Sen tama lang yung kanya, yung desisyon na yon. Yung pinrotektahan niya lamang ang isang kongresista. Tama yon. Dahil nga po, wala naman talagang kapangyarihan ng ombudsman. Pero, 'di ba? Ang ngayon, ang dapat gawin, tignan paano na-acquire ni Joel Villanueva ang kautusan na yan o ang pagbasura ng kanyang kaso. Paano nang umabot sa punto na si Morales at etong si Martires nagawa itong isekreto. Kasi alam niyo po si Conchita Morales kahit na siya ay nag-retire na o nawala na sa pwesto noong 2016 o 2018 2019 yata siya napalitan nitong tukmol na nitong si Martires. 'Di ba? Dapat pinapalo up niya 'yan. 'Di ba? Dapat tinitignan ano ba tong bakit nabasura to? Tatanungin niya kay Martires, ano na nangyari dun sa kautusan ko, natanggalin na yang si Villanueva sa pagka-kongresista. Diba sana merong follow up? Kaya lang nga po, dahil sa tindi po ng sabwatan ni Digong, ni Martires at ni Joel Villanueva, yan po ang nangyari. Secret decision. Kaya lahat na sorpresa. 'Di ba? Lahat tayo na surprise kasi ang alam nga natin si Joel Villanueva. Yun pala, kaya pala parang akala mo santong-santo ang demonyo na si Joel Villanueva. Yun pala, meron palang kautusan si Martires. 'Di ba?
Pero, kala ni Joel Villanueva, lusot na siya. Yun ang akala niya. Abangan natin ang susunod na kabanata dito dahil sigurado ko may anomalya sa pagkakaakwit sa kanya ni Martires. Malaking anomalya yan. Yan ang abangan natin.